Araw na ito po, attorney, ay huling submission ng memoranda ng magkabilang panig para po doon Yes. sa request na mag-issue po ng subpoena sa mga tax documents, maging doon din sa bank or sa tax documents po. Ulitin natin, mahalaga ba ito, lalo na doon sa pagpapaliwanag sa pamamagitan ba ng tax documents, malalaman kung merong katiwalian na ginawa ang isang individual sa gobyerno? Well, actually, no, what's clear about this tax documents is that it involves also the tax records of Attorney Mans Carpio, who is not a public officer and who is actually a private person, no? Although asawa po siya ni Inday Sara. So that is the problem, no? Because it should only cover the vice president and also only at the time that she is the vice president. Alam to po natin na meron namang tax record si BP Inday Sara dahil nga sa nakaka-receive naman siya ng salary. So, yung mga income tax returns na yun siguro ang mga relevance, no? But I haven't seen the respective memorandas ng mga party because the other hand, ang prosecution, hindi man nila talaga alam ko anong laman nun. It may be fishing expedition or it may just be for purposes of optics para ipakita kung ano yung magnitude ng mga tax remittances, no, and payments by the spouses. But I see it kasi kung if I am the defense, I will question the relevance ng mga tax records na yon. And at the same time, why would it involve a private person in the person of Attorney Mans Carpio? Opo, ganun din sa tanong kung pwede ba na ito'y ipresenta sa isang impeachment trial considering itong mga possible na mga tax records na ito ay bago pa ang kanyang pagiging impeachable official. Well, yes, pwede naman, no? Because under the NARC is pwede naman ito in cases of impeachment, no? But ang question nga nito is ang relevancy. Is it really relevant to the claim of the prosecution, particularly doon sa unexplained wealth, no? Would that define or would that explain any unexplained wealth? Meron bang difference? Meron bang disparity based on the alleged na nakalagay sa SALE niya? Take note that nga, meron ka siyang sariling income tax records, no? And maybe that could be, but it should confine itself doon lang po sa panahon na Vice President si Inday Sara and should not include that portion that involves Mans Carpio. Kasi ang mangyayari kasi nito is that sigurado ako nito ipapalabas ito just for the purpose of satisfying, no, the mind of the public na or painting in the mind of the public na ito po yung mga transactions na, no? Kung babusiin po, katulad nung SALN nila at saka sa AMLAC records na mag-start ng 2006, that would be unfair. So, yun pong relevance and materiality. At the same time, the coverage of it is very important, no? In order to determine kung acceptable ba ito hindi. Kaya nga, I believe that that would be the attack of the defense in disallowing the tax records to be opened in the impeachment proceedings. Pero attorney, sakali man na merong mali doon sa tax records, no, pwede ba si BIR na dito ang busisi at hindi na umabot sa dito sa impeachment trial? Kasi ang mapapansin nila, bakit ngayon lang? Of course, alam mo naman natin na talagang ang purpose dito is fishing and the same time politically motivated, no? In fact, if kung meron sanang mali doon, the BIR had long ago issued yung letter of authority to conduct investigation dito sa mga bagay na ito. But nevertheless, wala naman, no? So, pinihingi ngayon just to somehow check on magko-coincide ba doon sa SALN at saka sa AMLAC records, no? But as I see it, if the prosecution hasn't seen it, ang nilalaman nun, hindi nila alam. So therefore, it might tantamount to what we call nga fishing expedition. Opo, dito naman po sa ikalawang witness na ilalatag po ng prosecution, sa NBI din ito. Sa tingin niyo po, redundant na ito or hindi pa ba sapat yung unang
witness nila na mismong nag-fieldwork or mismong talagang nanguna sa investigasyon? Ano sa tingin niyo po, Attorney? Mar, in my analysis is that yung kasing si Kalilong, yung first witness, ang purpose lang kasi ng testimony niya dapat is to authenticate yung video na di-download niya. Okay? Which we know for a fact na nagkalat nga sa internet. Yun lang po dapat because yung elements ng grave threats hindi dapat sa kanya. Kasi ang kanyang part lang sa kanyang investigation is he was directed to download it through ABS, tapos i-authenticate it, paano i-preserve, at paano transmit sa COJ, etc. Whereas, and I think ito pong NBI director ngayon na magta-testify, siya siguro yung nag-lead talaga ng investigation to determine yung elements po talaga ng offense or ng crime. No? He will be the one to discuss that when they submitted this affidavits of investigation, binalik ng DOJ, dahil nga may kulang, mayroong 7 grounds na dapat i-comply, malalaman kung kinumply. In effect, in short, that ang purpose ng testimony na ito is to tell us ano ang reason nila at na-comply yung elements ng grave threats at bakit na-file. Doon sa pangalawang witness, itong si Attorney Zulaika Lopez, ano ho yung inaasahan ho ninyo? Kasi hindi po siya nakakausap. Di tulad itong iba pang mga witness ng prosecution ay possible. May personal na pakikipag-usap na pwede pa nilang i-meeting, i-briefing kung ano yung mga possible na itatanong dito nga sa kanila. Pero itong si Attorney Zulaika Lopez, ano po yung nakikita po ninyong posibleng advantage ba o magiging disadvantage yan para sa prosecution? That would depend, no? Because she is going to be presented as an adverse witness. Witness nga siya na prosecution as listed, but of course, adverse in a sense na hostile siya. Hindi naman siya kakampi ng prosecution. Now, is that allowed? Yes. Ano ba ang magiging testimony niya? Ato bang gustong kunin ng prosecution sa kanyang bibig? Now, this is my analysis. No? Number one is that, siyempre, may issue doon sa video na kina-question ang authenticity, etc. Although in my mind, hindi naman yun important kasi meron nga. No? Diyan naman, di naman dinideny ng defense ni BP na meron ganon. However, I think one of the questions would be to say that during the time na nag-utter ng mga words si BP Inday Sara, she was there. She heard it, she was present. That would somehow cement the fact na talagang nangyari yung pangyayari na yon. And second is that it's possible also na for purposes of some sort of making reaction, making BP Inday Sara to react on it. No? Take note that the main reason na nagalit si BP Inday was when itong si Attorney Zulaika Lopez yung kinuntem at tapos ipinakulong, dinetain, tapos nililipat, nagkagulo. That was the main, no? And maybe ang psychological na effect on this, i-relieve ba? Bubuhayin ulit ng prosecution. Baka, along the way, magkamali si BP Inday at magkakaroon na naman ng comment. No? So, yun ang aking nakikita. I do not see any other reason for Zulaika Lopez to testify. That is my analysis. However, based dun sa katanungan mo kung favorable ba to o hindi, it's not that much favorable. It may also favor the defense, no? Because Zulaika Lopez may be able to explain bakit siya nandoon at anong nararamdaman niya at that time, bakit niya nasabi yun at bakit nandyan si BP Inday. Makita niya yung atmosphere, may palatag niya, ma-explain niya yung ano yung atmosphere ng sitwasyon, yung tense situation at that time, kung bakit nagkaroon po ng ganong pagsasalita, including her crying as well as BP Inday Sara's anger and frustration dahil nga sa pinipersecute nga siya ng mga kalaban niya. True sa kanya, mismo siya, at saka true sa kanyang mga tao. Yung unang witness na si NBI Agent Kalilong, sa tingin mo na-establish na yung authenticity? Ito, hindi yung issue ng authenticity ang pinag-uusapan natin, kundi yung context ng sinabi po mismo ni VP Sara Duterte. Yes po, yung context is napalabas na prosecution, no, yung sinabi ni BP Inday. However, napalabas din ng defense yung konteksto nila by showing also the
the image or the video of Zuleika Lopez crying, no? So pinapa-establish nila yung environment obtaining at that time kung ano yung nangyayari, bakit nagkaroon ng salita, no? So yung kanyang expression, yung kanyang anger, kung dahil doon, somehow yun ang theory ng defense, no, na nga parati pong ginigipit na ito si BP Inday. However, with respect sa authenticity, ako I believe, no, the issue on whether authentic ito is immaterial. I think what the defense is trying to prove, was it legally obtained in a sense, no, that wala bang selective investigation? Kasi bakit nakatuon lang ang process doon lang sa pag-investigate against BP Inday? Bakit hindi inimbestigahan yung threat din sa buhay ni BP Inday Sara? Why she uttered those words? Now, this is very important because they are also mandated to investigate it because he is the second highest elected official in the land. So dapat po, yun ang in-establish. Kaya ang tanong isa sa mga tanong ng Defense Council was that talaga nag-investigate ba kayo? Or baka ang theory niya is that ito is para lang talaga gipitin si BP Inday kasi siya lang ang pinili ninyong pailan ng kaso. How about yung pag-imbestiga doon sa part na merong banta sa buhay ni BP Inday, no? So, I think that would be yung context na pinapaloob nila na ang investigation na yun, it is not a real investigation purposely to establish na yung pumapagbabanta sa buhay, but it is a one-sided investigation addressed or against only BP Inday Sara. Opo, bago ko lang ipasa kay partner Admar attorney. So ngayon, itong second witness, ang malinaw dito, baga more on substance na yung inaasahan natin ngayon na Yes. pag-uusapan na dito nga sa trial ng pangalawang Pangulo. Yes po. He will corroborate the video that was downloaded, and at the same time he will now discuss on the substance, no, yung elements ng kaso, bakit na i-file, no, so yung elements ng grave threats, no, and that would be the primary testimony na gagawin po dyan. And when he did that, tatanungin din definitely ng defense kung nakatuon lang ba kayo sa investigation of the threat against the president or nag-take over din po kayo sa pag-investigate din doon sa banta sa buhay ni Inday. Bakit hindi nyo ginawa ang dalawa? Bakit hindi in-involve yung mga ibang agencies in the government? That's how I see it, no? And that should be the pattern, no? Para nga ma-establish na walang selective investigation na nangyari. Attorney, dito po sa nakalipas na dalawang pagdinig, no, kasi dito naman yung pagpepresenta kasama na yung cross-examination sa witness. Marami Yes. tayong mga narinig na mga objections. At sa nakikita nyo po, maaring pwedeng talakayin yan ngayon na magkaroon ng medyo hindi ganun na senaryo para mas lalo tuloy-tuloy na mapakinggan ang mga witness. Nakikita nyo po ba yan na posibleng i-rule ng presiding officer? Magkaroon ng leeway po? Well, actually, ang objections are part of the process, no? Depende kasi sa pagtatanong. Kasi kung ang pagtatanong is no longer within the purposes for which the witness is offered, or that the witness has no personal knowledge, or that the witness is incompetent or irrelevant ang testimony niya or leading, then those are objectionable grounds under the rules on evidence. Normal po yan. Sa aming mga abogado, pag makakita kami ng objectionable questions, we try to point it out that mali yung kanyang objection. We will ask for a ruling from the presiding officer. So, depende po yan sa pagtatanong. Kasi kung ang pagtatanong talaga is walang optics, yung totoo lang talaga, yung nasa purpose lang, at saka diretso-diretso, I think wala naman ding objection. Yun po kasi ang nangyayari eh. Because minsan mahaluan kasi the manner it is being asked, no? And the purpose ng testimony. Sometimes tatanungin kasi yung testigo na hindi naman niya kalam-alam kung bakit siya mag-testify. Ang magbibigay siya ng opinion which is either incompetent siya or irrelevant naman doon sa kanyang purpose kung bakit siya pinresenta as testigo. Doon naman sa participation ng ibang mga senator judge sa pagtatanong din sa mga witness, inyo po bang ini-encourage? Well, I hope na they should have created a rule na they should not ask questions sa mga lawyers, no, ng prosecution and the defense. They have to conduct their questions or
ask questions to the witnesses, yung tinatawag nating clarificatory questions only, but not on the merits of the case. Kung ano lang po yung tinestigo niya at gusto nilang maintindihan lalo, no? Ang problema kasi, if they try to cover up and repair something na kapag na-destroy yung witness, magtatanong siya to fill up the gaps, no? Hindi na po yun sa tama, hindi na objective, nagiging bias na. However, as I see it, nangyari ngayon sa dalawang pagdinig, well, na-realize ko talaga na talaga ang impeachment proceeding is not about legal, it's more on political. We cannot stop them, and the presiding officer cannot stop them. Alam ka naman, i-contempt niya yung mga kasarili niyang senator judges, di ba? Opo. Siguro bilang panghuli na lang, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na tututok po dito sa pangalawang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Well, as I always say, Admar, no, to sa ating mga kababayan po, magpili po tayo ng tamang forum para makinig. Yung pong nagbibigay po talaga ng totoong naratibo, hindi po yung isang forum na fake news, no? I would strongly suggest to watch ito po SMNI na nagbibigay po talaga ng accurate, no? And balance po reporting, no? And if there will be instances that would somehow favor the defense, which on my part, I also conduct my own podcast, kasi hindi rin namin kasalanan because ang aming pong purpose talaga is to find truth and justice and supported by law and constitution. We don't need to bend the law, we don't need to twist the law, as well as its interpretation. Kaya nga po, mainam po, makinig po kayo sa proper, no? At patuloy po tayo magmamatsyag kasi dahil po meron tayong pagmamatsyag at pagsasalita that will make us stronger. Everyone will be entitled to his own opinion as long as it is covered by free speech. Yado na naman yung bagong witness laban kay Vice President Sara Duterte. Nako, paano ba yan? Wala na kayong nakuhang witness na maayos-ayos. Puro na lang palpak. Paano pa paniwalaan ng taong bayan niyo kung lagi na lang palpak yung witness na na isinasalang nyo dyan sa impeachment trial? Anak ng teteng naman, Kahit sandamakmak na witness ang ilagay nyo, kung tad-tad lang din naman ng mga kaso, at alam din naman natin na mga bataan din naman yan, ng mga galamay ni Marcos Jr., useless pa rin yan. Mas maganda siguro kung gawin nyo si si Madriaga, at least kilala namin sinungaling yun. Kung kung sino na lang mga witness, mga pinaglalagay nyo dyan, tapos may sandamakmak na mga kaso pala yan, nabibisto tuloy, hindi kaya manggigil sa inyo yung boss nyo na yung mga witness na hinaharap nyo dyan sa impeachment trial, puro may mga depekto. Alam nyo, imbis na na maging okay, na maging kapanipaniwala sa tao yung ginagawa nyo, ang nangyayari, ginagawa kayong katatawanan. Pinagtatawanan ngayon sa social media. Tingnan nyo lahat ng comment, lahat ng mga post, share, talagang nagmumukha kayong katawa-tawa. Pero okay lang din niya kasi at least kayo mismo yung sumisira sa mga pangalan nyo at hindi na mismo kami. At never naman namin kayo sinaraan dahil yung katotohanan hindi naman may tuturing na paninira yun. Unang araw pa lang ng witness, wala na, laglag na agad. So, talagang ang pinagtataka ko lang dito sa mga anti-Duterte, ang hilig nilang ang hilig niyong kumuha ng mga witness ng mga sablay, mga kriminal, minsan kukuha sila sa loob ng kulungan, kagaya nila Madriaga, kagaya ng mga witness dati na mga nag-witness kay Pangulong Duterte about sa Dragon War. Hanggang ngayon palihado pa rin. Sa susunod kasi kumuha kayo ng mga malilinis at matitino naman para hindi kayo na-checkmate. Anak ng teteng naman, kung ano-ano na lang mga pinaghuhugot nyo, kung saan-saan lupalop na lang yung mga taong pinaghuhugot nyo Baka magulat kami dyan, bukas sa Makalawa, yung mga vlogger ni BP Sara na yung gawin yung witness dyan. Oo, kasi additional talent pin na naman yun kung sakali, di ba? So, baka magulat kami
marami yung mga vlogger na pinabili ng suka tapos naging vlogger, yun yung mga gagamitin na witness dyan, talagang mabilis yun, mga mukhang pera naman yung mga yun. Tapos kapag dinebank namin kayo na wala sa ayos yung witness nyo, ang mangyayari, sasabihin nyo, fake news na naman kami. Tignan nyo nga yan. O kayo mga banateros, anong tingin nyo dyan sa mga witness na nahuhugot nila? Dapat ba silang paniwalaan? Diba hindi naman? Ano daw? Sabi ng bagong witness, nagkamali lang daw sa type. Anak ng teteng, hindi hindi reklamo yan sa barangay na idadahilan mo na manamali yung type dyan sa mga dokumentong ipinapakita mo. Syungarit. Tayo na. Impeachment trial yan. Impeachment trial yan na dapat talagang mas matatawag mo na walang pagkakamali yung mga nakasulat dyan sa mga dokumento, sa mga affidavit na ipinapakita nyo. Si Raulo, anong tingin nyo sa impeachment court? Katawa-tawa, kagaya nyo? Mapangit ng ganyan. Hindi yan matatawag na dapat idahilan nyo na mali lang type o sadyang talagang minanipula nyo lang yan para may maipakita kayo na ebidensya kuno kay Vice President Sara Duterte. Isa na namang malaking katarantaduhan niyang mga ganyang sistema. Buti na lang talaga, nandyan sila Senator Cayetano, Senator Robin Padilla, at yung mga senador na hindi hawak sa leeg ni Marcos Jr. at least na itutuwid at na napivisto yung mga ganyang gawain. Impeachment trial yan, dapat dyan 100% na sureball yung mga hawak niyong dokumento, hindi naman katuwaan lang yan. Alalahanin nyo, nasa 25 to 70 million ang ginagastos dyan sa hearing araw-araw, kada hearing. No, tapos sasabihin nyo may maling dokumento na nagkamali lang. Hindi yun hindi katwiran yun, hindi dahilan yun, hindi sapat na dahilan yun para kaya nang sinasabi namin sa inyo, kapag gawa-gawa talaga yung mga ibinibintang nyo sa isang tao, ganyan lang kinakalabasan. O tingnan nyo, diba, kayo mismo yung nang lalaglag naku, mapapagalitan kayo niya ni Marcos Jr. Oo, mapapagalitan kayo ni Marcos Jr. kasi tawag dito, mali-mali yung mga dokumentong ipinapakita nyo. Kaltas yan. O Marcos Jr., kaltasan mo to ha. Oo, mali yung dokumento na nachi-checkmate agad No, pinagtatawanan agad kayo ng taong bayan sa mga pinaggagawa nyo, bistado agad kasi. Sa bagay, sa umpisa pa lang naman talagang obvious naman obvious naman na scripted naman talaga yan, diba? Obvious naman na scripted yan. Obvious naman na gawa-gawa nyo lang yung mga dokumento na yan. At disclaimer baka kasi may mga tangang vlogger na naman na sinasabi na todo deny ang kampo ni Vice President Sara Duterte doon sa video. Wala akong ganun. Talagang nasa rules ng batas natin yan na kailangan mong patunayan kung legit ba yung video o hindi. Huwag syungaret Sinong kilalang personalidad na namatay na at biglang mabubuhay dahil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Disclaimer, hindi pa to 100% pero ito ay bali-balita pa lamang at mukhang may posibilidad na mangyari. So kaya na mangyayari, medyo weird nga kasi ang sabi ay kapag na-impeach si VP Sara. Pero para sa akin, siguro ngayon pa nga lang na hindi, kasi useless na yun Kung ilalabas mo man lahat ng nalalaman mo at na-impeach na si Vice President Sara Duterte, siguro tawag dito, ngayon na hindi pa na-impeach si VP Sara. Siguro ngayon mo na ilabas yan, kung ano man yung mga nalalaman mo, at siguro naman yung pamilya mo na i-separate o nasa safe ng lugar, so hindi ka na matatakot nagipitin pa sila. Maaaring ikaw na lang or kayo nga lang, baka yung pagpapanggap mo na ikaw ay namatay, baka matuluyan ka, baka tuluyan ka ng mga anti-Duterte. So ito ay bali-balita lamang mga banateros at ibinilag ko to bukas 8:30 AM. Malalaman nyo kung sino itong taong to. Siguro masyashock lahat ng mga
talagang, alam mo yun, mukhang magugulantang lahat ng mga ano, no? Ng buong Pilipinas, mga OFW. Siguro may mga magko-comment na, sabi ko na nga ba buhay si ano No, sabi ko na nga ba, buhay si ganyan Di ba? At ang malapit nito, ang nagtatago sa kanya ngayon or ang nagtatago sa kanya ngayon ay isang politiko din. Isang politiko na ang tanging hangarin ay kaginawaan at kaayusan ng bansang Pilipinas. So sa madaling salita, itong politiko na humahawak sa kanya ngayon ay goods na goods at hindi tawag dito, hindi siya kontrolado ng mga anti-Duterte. So kabang-abang to kung sakali man na totoo to, maganda ho no na lumabas siya at para ilabas niya ang mga katotohanan. Siya na parang ano daw ang mangyayari, siya daw ang magpapangalan sa lahat ng mga mapa-congressman, mapa-party list, mapa-senador, mga sekretary na nakakuha or involved sa nakawan sa trilyon-trilyong pera na nawawala sa bansang Pilipinas. So, kaabang-abang to mga banateros. So, 8:30 AM, i-reveal natin yan sa ating YouTube channel na J. Guevara TV. Doon nyo yan panoorin. So, sa tingin nyo mga banateros, sino itong kilalang personalidad na namatay na at biglang mabubuhay? So, eto mga banateros, breaking news. May mga bali-balita na may isusunod na naman na senador na ipapakulong ng Administrasyong Marcos. Ang tanong, sino kaya ito? May dalawa or isang senador na itutulad kila Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at Senator Bato de la Rosa. So sinong senador ito? Alalahanin ho natin na kailangan nilang bawasan ng boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So nakikita naman natin sa iba't ibang mainstream media at sa mga anti-Duterte na pinupush nila na kahit hindi daw mag-16 vote or mahigit pa, kailangan daw ma-impeach si VP Sara Duterte. So may posibilidad na totoo nga na may ipapakulong na naman na isang senador. So sino kaya ito? So dalawang senador or isa. At ang nakikita ko dito, kung hindi si Senator Robin Padilla, ay si Senator Bongo. Kamakailan lang, diba, nilabas ni Congressman Pulong Duterte na may warrant of arrest si Senator Bongo sa ICC. So eto naman si Senator Robin Padilla, mukhang bubuhayin nila yung dating kaso. Or baka gawa na naman nila ito ng kaso. Alam nyo naman yung administrasyon, alam nyo naman yung mga anti-Duterte, kahit na wala ka namang ginawang masama, kayang-kaya kanilang sampahan ng kaso na gawa-gawa lang. Katulad na lang yung ginawa nila kay Pastor, kay Pangulong Duterte, kay Jinggoy, kay Senator Bato de la Rosa, kay Senator Dante Marcoleta. So, pwede din nila yung gawin sa iba pang mga senador. Intindi, no? Para lang makuha nila yung kanilang kagustuhan na ma-impeach si VP Sara Duterte, gagawin nila to. No, na kahit sabihin na natin doon pa lang kay Senator Bato de la Rosa, biro mo ang warrant of arrest ay galing sa ICC, hindi naman galing sa Korte Suprema. Wala ngang kasong naisampa dito kay Senator Bato de la Rosa pero nagka-warrant of arrest. So doon pa lang sobrang labo na. At eto pa yung kay Senator Rodante Marcoleta na ibinibintang nila, halos lahat naman ng mga senador, halos lahat naman ng mga politiko ay may campaign donation na di hamak na mas malalaki. 'Di ba? 'Di ba dati may balita na nakatanggap ng tig 50 million di umano yung kampo ng senatorial candidate ng Bagong Pilipinas ni Marcos Jr. So bakit hindi iniimbestigahan nyo kung totoo man yun o hindi? 'Di ba? So grabe talaga. Sobrang tindi ng kanilang mga ginagawa para lang hadlangan etong mga senador na maaaring humadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga kasi kung titignan nyo, may mga congressman na kung umasta parang sure na may impeach si VP Sara. So magiging sure lang 'yan kung babaliin nila yung konstitusyon, kung babaliin nila yung batas. At
palagi naman nila ginagawa yun, di ba? Palagi naman nila ginagawa yun. Biruin mo, nire-respeto nila ang ICC warrant, wala naman jurisdiction niya sa bansang Pilipinas. So doon pa lang maling-mali na. 'Di ba? So hanggang ngayon nga hindi pa nga bumabalik ang Pilipinas sa makipag-ugnayan sa ICC. So bakit nila irerespeto yung arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa? So malamang sa malamang talagang tutuluyan pa nila itong natitirang mga senador. At isa na rin dyan siguro baka si Senator Alan Peter Cayetano, dahil alam naman natin na kapag bumanat, pag naglabas ng opinion si Senator Alan Peter Cayetano, ay talagang nasusupalpal at napapahiya sila. 'Di ba? So talagang may posibilidad na may isusunod kay Senator Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa at kay Senator Jinggoy Estrada. Ay ang tanong, papayag ba kayo mga banateros? I-comment nyo nga dyan sa baba. Yung pwede bang maisingit? Gaano kahalaga, attorney, na sumunod talaga doon sa mismong kanila pong napagkasunduan sa Bisaya pa ilang nasabutan, kasi nga merong pahayag nga dito si si Senator Judge Alan Peter Cayetano na parang bad taste ito, na parang nadidiktahan kumbaga dahil sa sinabi lang niya, kaya isisingit lang sila at hindi nasusunod doon po sa napag-usapan ng mga schedule, attorney, kasi sinabi naghanda yung mga judge. Naganda rin ang depensa, ina-expect nila na ito yung magiging magiging witness, attorney. Yes po. Actually, dito kung sa regular courts tayo, meron tayong tinatawag na 3 days motion rule. At this 3 days, you file a motion to, or whatever, let's say, to let him testify in advance or to reschedule him. But in this sense kasi, ang datang matibag, dumating lang, Saturday yata yun, nabasa ko, and Monday ng hearing, no? So, ngayon lang manifest ni defensor. So, ako sana nun, dapat kung nag-file na lang sila ng motion today na requesting that sa Monday po siya mag-testify, no? And give time for the other party to comment, no? Well, actually, ang rules kasi ng impeachment court, iba rin, no? And kaya nga sui generis sila, so tama rin yung reaction nila kasi nag-ready na rin sila kay Batibag, tapos kung papapalit-palit, bakit ma-change ang kanilang way pag-study? Kasi nga 24 senators ito, although hindi nakasali yung iba, is that they're studying it, no? But it will not invalidate naman kung sakaling may mga request na ganito, in fairness, no? Kasi kailangan lahat mapakinggan naman. And in fact, kung hindi nga maka-testify ang isang witness on that particular date, pwede nga more forfeit yung kanyang day na yun, and they could just be readjusted to another date. Opo, dito naman tayo sa lubos na pinagdebatehan na kanina, no? Dito po sa grave threat, attorney, sa tingin nyo po, pasok ito sa impeachable offense? Well, actually, in my opinion nga, kasi yung grave threats, no, na sinasabi nilang impeachable offense, assuming na meron po talagang threats na nangyari, would that be considered as a culpable violation of the Constitution? So, if you will notice, or betrayal of public trust, if you'll notice that the prosecution is pointing out to the fact that why can a second highest elected official of the land could do that? And this is grave. Kasi tapos presidente, no? Now, if you notice, defense naman is trying to prove na it was taken out of context, no? And besides, galit lang siya at meron pong prosecution sa kanya. Parang pinipilit talaga yung targeted persecution kay Inday Sara. So yun ang mga narratives nila, no? Now, in my thinking is that so far, the defense is consistent in saying na talagang politically motivated ito. Kasi pag mapatunayan po talaga ng defense that this is politically motivated, like what they are trying to do during their cross-examination, kahit mahaba po, no? Magpasensya na po ninyo, pero I agree with the kind of questioning. Kasi if it is politically motivated at talagang sineselect lang si Inday Sara ang imbestigahan, then basically, it is not considered as a culpable violation of the Constitution. And it is not betrayal for public trust. Kasi ginagamit na ngayon na tool itong impeachment proceeding to remove her. Yun ang nakikita ko na pinaglalaban po ng defense. And I think, at this point, we are correct in insisting that yung bias ni Attorney Lotto na pag-conduct ng investigation, yung mga way it was handled, yung mga mali-mali na mga petsa, the defense is trying to point out na hindi talaga klarong investigation, hindi maganda pagkagawa ninyo. Muro-muro, paspasan lang. Ibig sabihin, and besides, you're just focusing on BP Inday. No? So, yun ang technique dyan para ma-establish na hindi siya culpable violation of the Constitution or
betrayal of public trust. Take note, yung pong grave threats is just a tool na gagamitin nila para ma-establish na may culpable violation of the Constitution. And we know for a fact that the culpable violation of the Constitution should be so serious enough as specifically stated in the Constitution in order to constitute as impeachment. Whereas a betrayal of public trust, it should be done intentionally in bad faith by the other person, not just by reason na galit lang siya or nabigla lang siya or the spur of the moment. Opo, kasi napagdebatehan din na kanina na kapag sinabi lang ba ng isang individual, meron na bang krimen agad doon or dapat i-action muna yung kanyang sinabi at sapat na ba yung pagbabanggit ng kanyang ginawa na meron na agad siyang krimen, lalo na sinasabi nila nag-hire na raw ito, attorney? The prosecution is trying to prove the elements, no? And the elements of grave threats. Kasi pag once ma-prove nila na may elements of grave threats, ang next na naman nilang argument yan is dahil may grave threat to, it's culpable violation of the Constitution. Ang problema is that maganda rin yung pasok ng defense But wala, may hanggang ngayon preliminary investigation. Umalampas na ng isang taon, hindi pa na-file ang kaso. Ibig sabihin, the DOJ now has still not determined that there is probable cause for purposes of determination of reasonable certainty of conviction kasi yun ang threshold ng DOJ. And therefore, hindi pa na-file sa court. Now, of course, sa ngayon, kung magpapalabas ang DOJ ng resolution, finding probable cause, it's an afterthought and it's in the middle of impeachment proceedings. So they will hold horses. It would be point against them, no? Eh, yun ang pinupunta ng defense. Eh kung DOJ nga, na kayo lang sa NBIAC nahirapan nga maghanap ng reasonable certainty of conviction, wala nga nakikita pa, eh bakit ito na ipapile itong impeachment proceedings against Inday for grave threats? Eh kung yung ang regular proceedings ninyo hindi nakakita. So, bakit dito merong grave threats? So, ibig sabihin talaga, they are pushing na talagang, considered as a politically motivated impeachment case. Attorney, balikan ko lang yung naging pahayag ni Attorney Lotok na base sa kanilang analysis, no? Na-establish daw nila yung intent, motive, tsaka yung kapasidad ng pangalawang Pangulo. 4 na factors daw, yung pagkakasabi, manner o delivery, pagkakasabi ng pangalawang Pangulo, yung literal na kahulugan daw ng banta, yung nature daw ng instruction at relasyon sa pagitan ng involved parties. And take note, parang 2 buwan lang ata ito, tapos bago nila na-file yung sa una, tapos hindi agad tinanggap ng DOJ, meron daw mga dinagdag. Anong masasabi niyo po dito, attorney? No, well, actually, yan man talaga ang purpose ng testimony ni Attorney Lotok is to convince the court na talagang they conducted a thorough investigation, no? But when he was asked kung whether nakapag-aral ba siya ng threat assessment, eh hindi daw, experienced investigator, and napatunayan na first time pa niya nakapag-file ng grave threats. Ibig sabihin po, sa aking tingin, yung determination niya ng tawag ng elements ng grave threats, no, basing on the 4 factors he did, clearly came from not an experienced investigator on this matter. Why? Because in the first place, hindi sana sinauli ng DOJ. And nung sinauli ng DOJ sa kanila, meron pang difference sa mga dates, no? Kaya sabi, hinabol daw ito. Well, mabilisan ba? So it only boils down to that question kung meron ba talagang thorough investigation. And in that particular sense, nasikita natin ang mga testimony ni Attorney Litok is very evasive, no? And iba-iba ang mga sagot niya. Kung ma-corner na siya, then he will point out to other person na dapat yun ang magsagot, no? But one thing is clear that na-establish ng defense is that, yes, okay nga, meron kang assessment, meron kang opinion na ganyan, pero hindi naman tinatanggap ng DOJ until now. Because the preliminary investigation is still ongoing and I would believe na parang nasa case build up pa rin sila. So, ibig sabihin, hindi pumasa ang kanyang findings. Otherwise, kasi kung pumasa at na patunayan ng NBI na doon sa mga factors na sinasabi niya, dapat sana pinayan na ng DOJ sa korte ang mga kaso against sa BP Inday Sara. Especially yung inciting to sedition, mali yung kanyang assessment na gano'n, no? So, it's just a mere opinion, no? I think scrap talaga inciting, no? Yung grave threats, hindi pa rin na-file ng DOJ, hindi pa sila tapos ng preliminary investigation until now. More than a year na ang nangyari. Opo, attorney, nakikita niyo rin po ba yung posibilidad na kaya hindi umusad yung kaso dahil ito'y gagamitin sa impeachment? Kasi kung uusad yung kaso, baka hindi na magamit nila sa impeachment at matawag na forum shopping? Hindi naman. Kasi iba man ito, removal of impeachable official. No? Now, I think was that
akin ang analysis they did not intentionally file it in court because before yung wala pa itong na-file ang impeachment proceedings, itong pangalawa, because they are afraid na baka ma-dismiss ng korte. Baka ma-acquittan mo, na-dismiss nga. And in fact, the legal court said that it is not a valid information, criminal information. Now, dito naman, kung ngayon nila ihahabol, parang afterthought na. Para lang to prove na meron pong indictment na mangyari because they found yung tinatawag nating threshold na reasonable certainty of conviction. So, trap talaga ang DOJ right now. They cannot do both, no? So they have to await for this impeachment trial to proceed. And they are now relying, the prosecution relying now on the opinion of the NBI na ang trabaho nila as presented by Attorney Binluan is only for purpose of evaluation. Ang determination talaga kung merong na-commit na offense is the DOJ na hanggang ngayon nga nasa preliminary investigation stage pa rin din. Opo, gaano kahalaga naman po na kasi may nakita kanina yung sa side ng depensa ng mga discrepancy, nabanggit nga yan kanina sa balita ni partner MJ through yung kay Senator Judge Amy Marcos na doon sa sinasabing ng witness na typo lang to pero napansin ng depensa na yung date na yun yun yung ginamit din sa iba pang mga part ng mga documents. Nakita rin natin yung sinasabing posibilidad na binago yung petsa, yung iba-iba pa, no? Marami mga discrepancy na ipakita kanina. Gaano kahalaga ito na dapat yung mga dokumento wala talagang mga ganun na attorney. Pero bago mo sagutin yan, attorney, bibitinin mo na kita dahil discrepancies na i-establish, no? Kasi parang ang in-emphasize ng defense na haphazard ang pag-conduct ng investigation. Naitanong nga doon na 23 minutes nyo lang tinanong, alam nyo naman gaano katagal ang videos and 2 hours and more than, and it would show na parang in-establish doon na talagang mabilisan, no? And parang gusto kaagad, file kaagad at habulin ang kaso. So, yung discrepancies na yun, makita mo may mga alterations doon. Right in a sense that hindi ako makasagot kasi ang DOJ ang nag-receive. Pero kapag makakandak ng further investigation, kung talagang inalter yan on the side of the NBI para nung pinesent nila, para establish lang doon, malaking bagay po yun. No? Talagang klaro na meron talagang persecution. Pinipilit po yung kaso against BP Inday Sara para lang ma-comply yung hinihingi na mga requirements. Opo, attorney, magandang gabi po, si Jade po ito. Sa regular Yes, na Jade. korte ho ba, kapag nakita po ang isang witness tulad po nitong ikalawang witness ngayon sa impeachment trial, na siya na nga yung complainant, siya yung nag-iimbestiga, pero considering yun yung mga discrepancies, may mga typo daw, at yung mga timeline pa ay nagkakamali-mali pa. Sa tingin po ninyo, kapanipaniwala po yun? Katanggap-tanggap po ba yun? Well, actually, that will affect the credibility of the witness, no? And bakit niya pinipilit itong kaso na ito, no? And considering na, in my observation, marami siyang evasive maneuvers sa mga evasive answers sa mga questions sa kanya. In fact, parang ang ginagawa niya is pag nako-corner na siya, ituturo na niya doon kung sino yung dapat sumagot daw, hindi siya. But he knew for a fact that he acted as a complainant. At the same time, sinabi niya 4 na factors na kung bakit siya naka-arrive ng ganong conclusion. Now, if you arrive in that conclusion and submitted it to the DOJ, you must have reviewed and studied the documents, Jade, no? So, kung hindi grabe ang pagbasa mo sa mga documents and determine mo bakit may mga ganito, you should not have filed that. You should have rectified that, no? Pero ayaw niya yung word na rectify. Gusto niya yung word is that they complied lang daw. Opo, kasi sa mata ng publiko, pangalawang makapangyarihang posisyon po ang inyo pong sinasampahan ng kaso. Hindi ba nabanggit din po yan ng depensa kanina? Pero ganito po ang resulta, yung ipinapakita, technicalities, attorney. Yes, actually, ako happy ako sa performance ng defense, no? Kasi gibain mo talaga kung paano sila nag-investigate para to show na it is really politically motivated, na ang intention lang talaga is against BP Inday. Wala talaga siyang fair investigation na nangyayari wherein binigyan din ng kaparis na atensyon ang kaso ni BP Inday Sara, yung alleged na meron siyang security threat, no? So remember that yung marami nagtataka, grabe ka technical and everything. Yes, because yun ang core Paano mo na-arrive ang conclusion na merong alleged crime na nakomit si BP Inday Sara kung hindi maganda pagkatrabaho sa iyong mga paperworks at saka sa investigation itself? It would show na either nagmamadali or may nag-uutos na parang i-file na yan
under pressure at saka kulang talaga yung evidence, no? So, ibig sabihin, yun ang curia at yun ang tinatarget ngayon ng defense, and which I think they were able to punch a hole on that particular aspect. Opo, at sa tingin mo, maniniwala ang mga Pilipino kung ganun po sumagot at tumutukoy at depende po sa kanyang mga notes ang isang abogadong tulad po ng witness ngayon na bihasa na sa kanyang panunungkulan sa kanyang posisyon, attorney? Ako nga I was smiling and nakita ko noon na parang talagang medyo pinipilit niya, pinagtatakpan at evasive nga yung mga answers niya, no? Well, because everybody is depending on him, no? Ang prosecution is depending on him to that he will deliver, no? So he has to do it, and he even would like to justify any and all actions, no? Alam niyo po, abogado rin siya at marunong siya paikot-ikot. But at the end of the day, if you would see na as an evasive witness, no, evasive ang mga answers niya, it now questions the truthfulness of yung kabuuan ng kanyang statement. So ang mga tao nakikita na wala ito, nagsisinungaling ito, gumagawa lang ito ng storya, no? Yun ang nakikita ng mga tao. Kami rin sa legal profession, sa akin lang nakita ko ang dami talagang butas na pwede pang ibutas sa kanya later on by tomorrow. Opo. Linawin ko lamang po, attorney, doon sa unang mga sagot po, no, during the direct examination nga ng prosecution sa kanilang testigo. Bahagi ho ba ng exemptions na kapag ang isang tao sa opisyal ng gobyerno ay nagkaroon po ng bugso ng kanyang damdamin, nagalit, ay may kukonsidera ho ba o exempted ho ba yan sa kasong grave threat na sinasabi? Batay na rin kung meron ho bang mga desisyon ang Supreme Court pagdating po dyan. Well, actually, our decision ng Supreme Court is yung mens rea, yung criminal mind ba? Really the intent that he would like to commit that offense para manakot. At ang intention niya is nakaabot doon sa tinatakot at natakot din. Ibig sabihin, dapat may laman talaga yung threat na yon para sabihin yung intention niya is takutin. Hindi po yung lumabas lang sa bibig niya dahil galit siya. Hindi lang yung lumabas lang yun sa kanyang bibig dahil pagtanong sa kanya just to defend herself, yung automatic defense na parang sabihin, hindi rin ako natatakot, parang gano'n, no? Iba po yung planado na sabihin mo, okay, I will kill you kung sakaling hindi mo ako bigyan ng 1 million, papatayin kita pati pamilya mo. That's clear, no? Pero ito kasi, meron kasing circumstance na nasabi niya. It may be that, in my opinion, it may be that the word seems to be threatening, yung papatayin, no? But out of context, kung gamitin as a whole na grave threat as a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, hindi papasa doon. Sa threat itself, kung meron man ma-file niyan, dapat ngayon, na-file na po ng DOJ. And besides, isa pang question dito is that yung mga complainants talaga dapat dito yung si Marcos, si DBM, si FL at saka si Martin Romualdez. So, balik tayo doon sa sinasabi mong konteksto. Sa aking tingin is that hindi talaga yun siya intentionally to threaten BBM because it came out, no, from an outburst dahil sa at that very moment, sabi nga ni Attorney Liutok na galit siya, furious siya masyado because of that incident ni Zulaika. So ibig sabihin talagang alam nila na gano'n, no, but nevertheless pinush pa rin nila. So ibig sabihin hindi ko sinasabing exempted ka na kapag galit ka, pero sometimes you utter words like that would not be considered really as a threat. It is more of a defense mechanism ng isang tao na nasasaktan, na nararamdaman na inaapi na siya. Hindi ho ba may kasabihan o batay nga sa ilalim ng ating batas, kung gusto mong mapatunayan o mahatulan ng pagkakasala ang isang akusado, ay dapat wala pong bahid ng alanganin, o yung tinatawag nating proof beyond reasonable doubt. Ngayon, considering doon sa mga discrepancies pong nakita natin, sa tingin po ninyo, pasok po itong proof beyond reasonable doubt doon sa kanilang testigo? Di po, kung basehan natin yung mga testimony niya at sa regular courts tayo, naka-establish na po ng doubt ang defense, no? Na hindi po talaga akma or tama yung ginawa na investigation. That is what they are trying to say, no? And lalo na dito ngayon sa impeachment proceedings, dahil ang kailangan dito i-establish mo na ginampanan mo talaga ang tungkulin mo sa pagkandak ng investigation properly. Dahil nga, yung tao, allegedly, si BP Inday Sara, committed an offense so serious to constitute as a culpable violation of the Constitution. Yung pong walang question na talagang ginawa na yun para manakot ng presidente. But if there are other circumstances that could show, katulad ng
alam po natin na may away sila, toxic na relationship nila, politically kalaban sila. Dapat kasi ilihis nila doon sa issue ng politically motivated ang pag-file. Dapat establish nila na meron kaming basihan, meron kaming kaso talaga na this is a grave crime na ma-constitute as culpable violation of the Constitution. Kapag hindi nila magawa doon at may rehis doon at ma-prove ng defense na talagang gawa-gawa lang ito in order to prosecute BP Inday para matanggal siya sa position niya as Vice President, dyan na, delikado po ang prosecution. And in this particular sense, I would say na talagang the defense was able to establish that fact. Baga tama po ang sinabi po ni Senator Judge Cayetano na hindi kumpleto po yung investigasyon ng NBI considering na hindi nga nakonsulta yung iba pang mga ahensya tulad nga ng CIDG, PNP, yung Philippine PSG, yung lahat ng intelligence group para po ma-establish po itong kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Yes, actually, those were the questions of Senator Judges Alan Peter Cayetano at saka ni Win Gatchalian, no? And I think si Win din, bakit hindi nyo naman inimbestigahan? At bakit hindi nyo naman kinausap ang PSE, PSC? Bakit hindi nyo kinausap yung mga intelligence communities na serious bang kaya ito? Grave bang kaya ito? It affects national interest and national security ng mga highest official of the land. Considering both, President and the Vice President claiming na meron siyang security threat. Bakit hindi binigyan ito ng pansin na national level din or ang scope din niya is dapat i-involve lahat na sa intelligence community. Kasi sila lang. Because motu proprio. Tapos makita mo yung mga discrepancies, ibig sabihin, mabilisan, haphazard ang pag-investigate. Baka itong bagay, dapat talaga klaro ang investigation mo. No stones unturned. Lahat po yan. Talagang open. And probably, find ways to talk to the President. Kung ayaw magipag-usap, kahit naman si First Lady, private person naman siya, at saka si Martin Romualdez, wala. None. No investigations to them. No subpoena to at least appear or kami magpunta dyan to conduct proper investigation. And you should not rely only sa task force ng cybercrime. They should have formed a good task force na talagang mag-investigate sa whole. Sabi nga ni Lotok is that 2 months ago lang daw, pinorm ni NBI Matibag yung task force to determine itong assassin. Take note word pa naman na assassin. Is that right? Hindi man sinabi ni Inday Sara na assassin. Sabi lang niya, may kinausap na ako na tao. Pero yung mag-contract ng assassin, wala. Kinausap. Hindi nga na-prove doon kung bayad o hindi. And besides, hindi assassin ang ginamit na term. So, ibig sabihin, marami pong mga discrepancies on statements, on words, actions, the environment, the circumstances prevailing that time at hanggang ngayon, pati po sa mga discrepancies sa dokumento. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, initially, sa iyo pong assessment dito sa naging cross-examination at direct examination nga ng ikalawang testigo, hindi niya napatunayan itong alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Well, in fairness kay Attorney Ligutan, maganda pag-represent niya sa direct examination, no? Medyo smooth, no? Wala masyadong objections and everything. Pero nakita ko kasi sa direct examination, my observation is that parang pili nga yung mga portions na gusto nila ipalabas which are only favorable to them. Hindi nalabas lahat. No? So, kumbaga, the testimony, kung ang video is spliced, ito naman testimony, selective ang testimony para this prosecution. Handa sila with respect sa 4 factors and everything. Maganda pagkaplastada. However, yung kasing ganong klaseng direct examination, maraming loopholes na pwedeng babutasin noon and which nakapagsimula nga ang defense dito sa mga bagay na ito and they were able to establish at this very point na ang investigation bias, hindi fair, at dahil walang pagkatuon ng pansin din kay BP Inday, maraming discrepancies sa mga documents, and meron pong mga inconsistencies and evasiveness sa pagsagot ng kanilang main witness. Attorney, si Admar po ulit, ito meron lang ako nabasa sa mga comment section, no? Abang kayo po ay tinatanong Yes. ni partner Jade. Ang sabi nga dito ng mga commenters, hindi ba yung assassination plot premeditated, sikreto na ipatutupad at hindi isinasa publiko? So marahil daw yung pahayag ni VP ay dala lang ng kanyang emosyon at ay na rin doon sa closing statement. Kasi kung meron talaga siyang masamang bakit mo naman sasabihin talaga? Make Yes. sense ba, attorney? Yes, that's true. It makes sense, no? Dala lang talaga ng bugso ng damdamin talaga. That has been my opinion and stand and my observation from what she said, no? And anything na nasabi niya doon is that galing lang yun sa galit niya, no? And everything. And correct yung observation. Kung meron kang plano against a certain person, bakit mo naman sasabihin? Karamihan pa naman, yung nagsasabi ng ganun, hindi yan totoo. Like, for example, sa Bisaya pa, mananghiday ka.
hindi ka naman magpaalam kung meron kang gagawin talaga sa tao, di ba? You don't need to say that. It should be sorpresa na mangyayari. So, yes, that is one good observation by the person na nag-comment, the followers ninyo, that indeed, it came out from galit, no, from frustration on the part of BP Inday Sara. Siguro bilang panghuli na lang, attorney, liminsahin niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na bukas ay magiging